suplada, weirdos, luka-luka, at may mga kaibigang engkanto. Lahat yun kakambal ng pagkatao ko sa tuwing nababanggit ang pangalan ko. Okay lang sa akin, bahala na sila kung anong sabihin at itawag nila. Dahil din naman sila masaya. Ang alam ko lang, wala akong sinasaktan sa kanila. Hindi lang nila alam kung saan ako galing at anong pinagdaraanan ko. Galit ako sa mga magulang ko. Hindi naman sa ginugutom, minamagtrato nila ako. Wala kasi silang panahon para sa aming magkakapatid. Kung nasa bahay man sila, wala silang ibang ginawa kundi mag-away, magkwintahan, sa kung sinong mas malaki ang gastos. Cavallia, I'm asking you to answer question number 2. Answer. Sir, I'm sorry. Okay, stop. That's what I've been telling you guys. You're already having School, ganito ang role ko. Utak panisal daw ako. Ewan ko ba. Wala lang talaga akong ganang mag-aral at kahit anong pilit ko, wala rin namang pumapasok sa utak ko. Iniiwasan ako ng lahat. Di nila matigang kadramahan ang buhay ko. Naintindihan ko naman sila eh. Sanay na rin naman akong mag-isa. Yun yung akala ko bago ko nakilala si Marco. Hindi ko naman siya napapansin dati at wala rin naman akong interest noon. Makulit lang talaga siya. Siya yung tumulong sa akin para magbago. Yun bang tingnan ang buhay ng positibong paraan. Siya rin yung nagbigay sa akin ng rason para muling umiti. Tinulungan niya ako para makapasa sa mga pagsusulit at lalo pang pagbutihin ang aking pag-aaral. Pumapatok naman sa akin yung mga biro niya. Masaya din siyang kausap. Kaya ayun, may naging kaibigan din ako sa wakas. Masarap pala ang feeling na mayroon kang nakakausap, nakakaramay, na paglalabasan ng sama ng loob at higit sa lahat, isang taong nakakaintindi sa'yo. Hawakan mo ang kamay ko nang napakaipit. Pakinggan mo ang tinig ko. Di mo ba pansin na ikaw at ako? Tayo'y pinagtagpo. Ikaw at ako. Di na muling magkakalayo. Sa tuwing kasama kita, wala nang kulang pa. Mahal na mahal kang talaga. Tayo ay iisa, ikaw at ako. Tayo'y pinagtagpo. Ikaw at ako. Di na muling magkakalayo. Sa buhay natin, di ko papansinin. Tadhana, tadhana, ikaw ang aking bituin. Ikaw at ako.
ako. Tayo'y pinagtagpo. Ikaw at ako. Di na muling magkakalayo. Ikaw at ako. Tayo'y pinagtagpo. Oh, ang ganda pala dito. Sabi ko naman sa'yo diba? Madalas ako napupunta dito, lalo na pag wala akong ginagawa. Salamat pala kung Marco sa pagtulong sa akin, school, sa lahat-lahat. Salamat. Ayos lang yun, ikaw naman, no? Hindi ko alam, yun na pala yung huling araw na makakasama ko siya. Nagulat na lang ako. Isang araw pagpasok ko, hindi ko siya nakita. Nasaan na kaya siya? Ano kaya ginagawa niya? Sana okay lang siya. Parang nasanay na ako na kasama siya. Siguro nga, nasanay na talaga ako. Hindi na siya nagpakita. Hindi na rin siya tumipasa. Di ko alam kung anong nangyari sa kanya. Araw-araw hinahanap ko siya. Para akong tanga. Nagtatanong, nagtataka, nangungulila.
ba yung sasali? Ito na to, Brad. Ito na ba yung sasali? Ano, sigurado ka na ba? Hindi ko yata ako sigurado, hindi ko pa yata kakayanin ngayon yan eh. Sige, kaya mo yan, bro. Kaming bahala sa'yo. Sigurado ka ba? Kaya mo yan, kaya mo yan. Kaya mo yan. Ikaw at ako. Tayo'y pinagtagpo. Ikaw at ako. Di na muling magkakalayo. Tadhana, ikaw ang aking bituin. Ikaw at ako. Tayo'y pinagtagpo. Ngayon alam ko na. Naintindihan ko na. Wala na siya, di na muling babalik pa. Pero sa puso't isip ko buhay siya. Dumating siya para baguhin ako. Para tanggapin at pahalagahan ang mga bagay na meron ako. At nang di na maulit ang mga pagkakamaling nagawa niya.